Thank you, Pastor Ian. Thank you, Pastor Joy. I'm so honored to be here again. Ako po ay kapamilya. Totoo yan, hindi ako bisita. Actually, please pray for me because I'm about to undergo a knee surgery. Nag-order na po ako sa Temu ng 2 tuhod. I-install na sa sa mga susunod na buwan. So, titanium naman daw ipapalit. So, next year, hindi ko nakakailangan itong basto na to. Kailangan to pag-akyat eh. Pero makapangyarihan pala to. Pag dala-dala mo to sa airport, humahawi ang daan. Paglakad ko, dito na po kayo. Ang galing ah. Pati pagbaba mo dito sa Pilipinas, okay pa rin. So I'm just so happy. Alright? Natutuwa ako, may mga notebook kayo dyan, hawak-hawak. So I'm gonna put this aside for a while. Okay na ba to, Allen? Aking sound. Okay. Today I'm gonna talk to you about something that is, the Lord has been giving or ministering to me about. Pwede umupo. Opo naman kayo, di ba? Buti walang pulpit dito sa church nito. Kasi yung mga pulpit namin, tinapon ko na eh. Hindi na ako naniniwala sa pulpit. Alright, let me condition your mind for this one simple topic on the Meta Church. I've got an outline here for you on the screen and I would like you to look at it. But for today, I'd like you to just relax. Pagkasabi sa inyong katabi, relax ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Okay, paano ba ito gino-operate? Wala kami kasi sa bahay namin ganito eh. Alright, let's talk about Meta Church today. Whenever we talk about church, kadalasan, pag inisip natin ng church, ang unang pumupunta sa isip natin ay building, di ba? We think of a church as a building. We think of a church as a building na merong either pare, kung katoliko yung church, or pastor, kung ito ay Protestant church, at so many other things. But when you look at the basics of the New Testament, you will you'll discover that the church is neither a building nor a religion na merong pastor, merong ministro, merong pare, merong arsobispo, kundi pulutong ng mga tao o ng mga mananampalataya nagulo yata yung buhok ko. Mananampalataya na tumasampalataya kay Kristo. Okay lang ako dito sa ganitong posisyon. Okay lang. Maliwanag. Dito, maliwanag pa dito. Alright, let's try to define Meta Church. Now, the reason I'm teaching you this is because we are, or your pastors are hoping to transition or to create a hybrid version of the Meta Church. And I'm introducing this to you. So, bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa material dito. Hindi ko po interest na maging popular kasi totoong popular na ako hanggang sa naging notorious na ako. At maraming mga pastor ang magagalit sa akin sa pagtuturo ko rito. Nonetheless, I'm gonna teach you this anyway. It's a combination of two words, meta, which is actually a Greek root word that is constantly used to define transformation o pagbabago. Familiar siguro kayo sa salitang metamorphose, di ba? Pagbabago ng anyo. O kaya metal lang ay mga batong nagbago ng anyo. So combine the word meta with ecclesia. The word ecclesia is actually the word that was used by Jesus Christ in Matthew chapter 16. Nung sinabi sa kanya mga apostle, upon this rock I will build my church. Ecclesia ang ginamit na salita. Ang ecclesia ay isang secular word. Hindi siya religious term. Ang ibig sabihin ng ecclesia ay ganito. Noong unang panahon, sa imperyo ng Roma, merong pulutong na mga tao na tinatawag ang Roman Empire para ipadala sa iba't ibang mga bansa na occupied ng Roman territory. At ang pulutong ng mga taong ito ay tinawag na Roman Ecclesia. At ang Roman Ecclesia ay pupunta sa iba't ibang lugar para turuan ang mga countries na na-occupy ng Rome ng paano mag-isip ang Roman, paano magdamit ang Roman, at paano gumamit ng Roman numerals. Hanggang ngayon, inabot pa kayo ng mga Roman, di ba? So actually, it's the Roman, a group of people that are going to from place to project the concept or image of the Roman Empire. Kasi na idea? So, nung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, I will build my own ecclesia, they already have an idea na ang gagawin nila ay exactly yung gagawin ng Roman Ecclesia. Ano ang trabaho ng Roman Ecclesia? Ipakita sa kanila ang ugali ng mga Romans. Anong gagawin ng Jesus Ecclesia? Ipakita sa kanila ang ugaling langit na kaakit-akit ng mga tagalangit.
So tanong, kayo po ba'y meron ng ugaling langit? Nakaakit-akit. Yung ibig sabihin, pag may nakakita sa ugali mo, sabi lang, ganyan pala mga papunta na sa langit. O pagbalik nyo sa trabaho bukas, sabihin lang, mukhang galing sa impyerno ang taong ito. So, nakuha niyo yung concept ng meta-ecclesia. Combining the words meta, change, to ecclesia, we form the word meta-ecclesia or meta-church. Kasi na idea? Okay. Pag ngayon nyo lang narinig ang mga salitang ito, alam nyo na gagawin nyo, di ba? Sabihin nyo, sabay-sabay. Ready, go. Okay na. Intindihan nyo na? Pakicheck ang katabi ko na intindihan. Naintindihan? Naintindihan. Okay. So, ang meta-ecclesia ay magpo-form tayo ng 4 na keywords. Ano yung 4 na keywords? Multiply, equip, transform, advance. Sabay-sabay. Multiply, equip, transform, advance. Pakisabi ng malakas sa katabi. Multiply, equip, transform. Alright. So ngayon, alam natin ang goal nito ay multiplication. Pero hindi lang ito pagpaparami ng mga umuupo sa loob ng church. Ito ang definition nito. To multiply disciples of the Lord Jesus Christ, paano? By equipping them towards spiritual transformation for the ultimate aim of advancing the kingdom of God. Pakibasa ng malakas. Ready? Sabay-sabay. Go. To multiply disciples of the Lord Jesus Christ by equipping them towards spiritual transformation for the advancement of the kingdom. Alright, namnamin niyo po muna yan kasi ito ay napakahalaga dahil nire-record po natin ito para rin sa kapakanan ng ibang mga miyembro o kasapi sa katawan ni Kristo. So ito po ay recorded live dito po sa JHM sa araw ng January 18, 2026. So pasintabi po sa mga pinangakuan ko na hindi po ako magpipreach sa anumang church pagdating ko sa Pilipinas sa January 2026. Pero binayolate ko po ang aking pangako sa ibang mga pastor dahil kinidnap ako ngayong umaga. Alright, ready na po kayo? Ready na? Ano yung 4 keywords natin? Sabay-sabay. Multiply, equip, transform, advance. So ngayon, dadami sila sa pamamagitan ng pag-i-equip, Ephesians 4:11 and 12, hindi ba? Ini-equip, paghahanda, patungo sa spiritual transformation. Hindi ito paghahanda sa pagkanta, pagtugtog, pagba-Bible study, pagtimpla ng kape, paglilinis ng church. Yung pa yung mga minor lang po yan. Ang major natin ay magbago ang ating ugali na kamukha na ni Jesus araw-araw. Maganda mag-amen din doon. Alright, let's move on. Forward tayo. So, ang Meta Church ay hindi ito church growth program. Katulad ng, excuse me lamang po, G12. Sample lang. Hindi ito Bible study o cell group. Hindi rin ito bagong denominasyon na ang bida ay si Ray Clemente, na ang pangalan ay Clementorism. Hindi pwede yan, okay? Hindi rin ito bagong movement. Hindi rin ito satellite churches o hindi rin ito campuses or extension ng church. Ano ito? Salamat sa tanong nyo. Ito ay pamilya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan. Kasi na. So, ang Meta Church ay organic assembly of Christians that comes together for mutual edification. Kapaliwanag ko yung salitang organic. Siguro naman kumakain kayo ng itlog na organic. So, hindi na bago ang termino ito sa inyo. So, look at the definition first. So, ang Meta Church ay description ng pulutong na mga tao na ang goal nila ay magbago, maging kamukha ni Kristo, at dadami yung kanilang uri, yung kanilang DNA, yung klase nila. Kasi na? So yung maliit na pulutong ng mga taong yon, pararamihin natin ang pararamihin. At hindi natin pararamihin yung ayaw nating paramihin. So yung mga taong nakatunganga lang sa church, natutulog sa church, pag ginising mo, nagagalit pa, hey, ba't mo ako ginigising biblical itong ginagawa ko? Sabi sa Bible, come to me, I will give you rest. Kaya natutulog ako tuwing nagsisermon ng pastor. Kaya ang sinasabi ko sa aking mga kaibigang pastor, yung ayaw mong paramihin, huwag mong papansinin. So pag dumating ang araw, hindi na kayo pinapansin ni Pastor Ian at ni Pastora Joy, ayaw kanyang paramihin.
Pero kung ikaw ay laging inuutusan, gawin mo ito, gawin mo ito, gusto kanyang paramihin. Amen? Ang tanong sa'yo, kapatid, ay karami-rami ka ba? Ibig sabihin, pag pinadami kita, magiging ano ang church na ito? Gaganda ba ang church na ito pag dumami ka? O lalala dahil sa... O sige, tanong niyo na ang katabi niyo ngayon. Tanong niya, dadami ba ang church na ito kung dumami ka? Gaganda ba ang church na ito kung dumami ka? Yung klase mo. Kung reklamador ka, di ba? Wala ka nang gawa, kundi magreklamo, dadami reklamador. Ayaw ng mga pastor na gano'n. Ayaw. Bukas ang pinto para sa'yo. Maraming mga relihiyon na pwede mong puntahan, na pwede mong sirain. Pero sa Meta Church, pararamihin lang natin yung uring pwedeng paramihin. Alright, let's go on. So, ang ibig sabihin ng mutual edification ay everyone participates. Sabay-sabay. Everyone participates. Again, keep in mind, ang pinag-usapan po natin ay pulutong ng mga mananampalataya. Lahat sila nagpa-participate. Gets the idea? Paano? By speaking up and exercising their spiritual gifts for the benefit of everyone who is present. Bakit natin ito sinasabi? Kasi marami mga church ngayon ay katulad ng marami sa atin na umuupo lang tayo para manood. Walang pagkakaiba sa panonood ng sine o concert o kano mga bagay. So ang concept ng organic church ay pulutong ng mga taong may buhay na magpa-participate sa usapan. So yung tahimik, hindi nagpa-participate. Yung tango walang tango, yung tangology. Tango. Alright. So anong kaibahan ng Meta Church sa institutional church? Ang ibig pong sabihin ng institutional o traditional ay yung church ginawa ng institusyon. Sa institusyon, mayroong mga titulo, Sir, at Ma'am, at Bishop, at Archbishop, di ba? Sa bahay, tatay, nanay, ate, kuya. Bakit? Ang tawagan niyo ba sa bahay ay, Sir, Ma'am, may utos po ba kayo, Your Honor? You don't do that at home, di ba? Sa bahay, ang tawagan natin ay, Uy, Totoy, halika nga dito, magluto ka na. So, we just want to be a home. So, yung pulutong ng mga taong nag-uusap-usap na yon, sila ay church by itself. Hindi na kailangan ng building, hindi na kailangan ng pastor, hindi na kailangan ng worship team, hindi niya kailangan ng kung ano-ano pa mga borloloy ng isang institutional church. Silang nagkatipon sa 2 o 3 sa aking pangalan, ang sabi ni Jesus, sila ay naroon si Jesus sa gitna nila. Kasi na po ba? Alright, tuloy natin. So, ngayon, anong kaibahan? Saan ako pipindot? Ayaw na, sorry. Ang institutional church o institutional church, sa institutional church, pumupunta ka doon para manood. Sa Meta Church, pumupunta ka doon para mag-participate. Ayan, maliwanag na ngayon ang kaibahan, di ba? So ngayon, ito ang tila magiging problema. Yung mga tao na sanay dumating para manood at hindi dumating para mag-participate o magsalita, hindi magiging komportable sa Meta Church concept. Kasi dito, nag-uusap-usap ang mga tao. Mahirap din naman para sa inyo yung kinakausap nyo ay hindi sumasagot. Hindi ba? So, ang hanap natin ay taong sasagot sa bawat tanong. Bakit natin ito kailangan? Kasi ganito yan. Napunan niyo po ba na pagdating niyo sa church kanina, naghahanap kayo ng makakausap? At nag-update kagad kayo sa mga nangyari sa inyong buhay. Kahit ang traffic kasi. Alam mo ba nangyari? Mula doon sa Cavite hanggang dito, kahaba-haba ng mga traffic at pawis na pawis at ihi na ako at gusto ko na mag-toilet. Tapos sabi mo, ay salamat at nandito na tayo. Di ba meron kayong mga ganong kwento? Ang tawag doon ay psychological air. Psychological air. Pwede rin i-google, mamaya na lang. Ang ibig sabihin ng psychological air, tila mataas yung language, di ba? Kapag naibulalas ko na ang nararamdaman ko, nakakahinga na ang isip ko. Ang kailangan ko ay yung taong ma-assure ako na merong nakinig sa akin. Kapag naramdaman ko may nakinig sa akin, gagaan ang pakiramdam ko. So kapag nasa Meta Church ka at magkakaharap kayo at alam mong may nakikinig sa'yo, gumagaan ang pakiramdam mo. Sa kabilang dako, kapag wala nakikinig sa'yo,
sumasama ang pakiramdam mo. Lalo na kung yung kausap mo ay biglang tatalikod. Nakuha niyo po ang idea? So, ang concept po dito ay mag-usap para magkaroon ng anong tawag doon? Psychological air. Sabay-sabay. Ayan, mahirap ha. Kukuha ka pa ng masteral degree para marinig mo yung salita yan. Pero dito, libre. Okay. Okay. Ngayon, alis muna ako sa theology. Punta muna tayo sa biology. Anong kaibahan ng organic sa synthetic? Punta muna tayo sa palengke. Ayan. Meron dalawang klaseng itlog sa palengke. Merong organic, merong synthetic. Para mas madaling maunawaan, papakita natin kung saan galing ang itlog. Huwag niyo na itanong kung anong nauna, itlog o manok. Ang organic na itlog ay galing sa pagsasama o pagtatalik ng tandang at ng inahin. Tandang at inahin ay magkakaroon ng itlog na magiging sisiw. Baka hindi nyo alam na ang kinakain yung itlog araw-araw ay synthetic. Ang kinakain ng mga manok sa poultry farm na inyong binibili ay kumakain lang sila ng tinatawag na layer mash. Pag ang manok ay kumain ng layer mash, makakabuo siya ng itlog. Pero ang itlog na yan, kailanman di magiging sisiw. So kahit ipasok mo sa incubator yan, walang sisiw sa loob niyan. Kasi ang tawag niyan ay non-organic egg. Mas mura kasi walang buhay. Pwedeng dekorasyonan, pwedeng pagandahin, gamitin sa mga Easter show, pwedeng scrambled egg, at kung ano-ano pa, pero hindi magiging sisiw. So ang organic ay may buhay, ang synthetic ay walang buhay. Balik na tayo sa church, may ng konti. So ang mga synthetic egg ay mukhang may buhay din naman. Pero wala talagang buhay. Sila, yung uma-attend sa church, nakangiti, nagpi-praise the Lord, naglulundag din at sumasayaw. May Bible ding malaki sa kanilang kilikili. Pero pagdating ng pagsubok, nagmumura, nagwawala, nagagalit, nang-aaway, hindi nagpapatawad sa kapwa, sinisisi ang Diyos, at kung ano pang ginagawa. Pakisabi sa katabi, hindi ako yun. Taga-ibang church yan, hindi yan taga-GHM. Yung mga nagsasabing, nagsimba naman ako eh. Para bang pag pumasok sa building, may nagaganap na spiritual na bagay kapag napasok ka sa building. At bakit? Naging hamburger ka ba nung pumasok ka sa Jollibee? Ang point, it is possible to have forms without life. Nakuha niya na? At kung isa ka dito sa mga taong may form without life, baka di mo pa kilala ang Holy Spirit. Baka hindi mo pa tuluyang tinanggap talaga si Jesus. Baka pinilit kang mag-forward sa isang altar, sa isang evangelistic crusade at pinapirma dahil kailangan pumirma para makatanggap ka ng libreng Bible at libreng tanghalian at kailangan magtaas ng kamay kasi kailangan ng evangelist yung score ng maraming na-save ng araw na yon. Napabilang ka siguro doon, hindi ka tunay na born again. Sapagkat ang tunay na born again ay may buhay ng Espiritu sa loob. At ang buhay na yan ay magpapahiwatig sa isang ugaling langit na kaakit-akit. Nagbabago araw-araw, araw-araw, araw-araw. So huwag mong gamiting salita yung pinanganak ako, Christian na kami. Walang ganun. Walang pinapanganak na Christian na. Kailangan mo yung DNA. You must be born again. You must be born from above. Dapat tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, buksan mo iyong puso, magsisik ka ng iyong kasalanan, at i-dedicate mo ang buhay mo ng lubos sa Panginoon. At ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, tingin dito, ay pagtanggap ng death sentence. Did you hear me? Ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay pagtanggap ng death sentence. Ang ibig sabihin, pag sinabi mong, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang tagapagligtas, ibig sabihin nung gusto kong mamatay katulad mo. Kung hindi mo kayang gawin yan, hindi ka talaga na born again. Kasi sabi ni Jesus Christ, if anyone wishes to follow me, let him, what? Deny himself. Pick up his cross.
and follow me every day. Kaya maraming Kristiyano, parang balat sibuyas, ang daling ma-offend. Diba, grabe naman ginawa nila sa akin. Sobra naman. Nasaktan ako sa ginagawa nila. Baka wala pa si Jesus dyan. Kasi si Jesus, nung nakapako, ang una niyang sinabi ay, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat sila ay mga abnoy. Hindi nila alam. So ang assumption, kung totoo kang born again, alam mo ginagawa mo. Alam mo na dapat tong pinapatawad agad ang tao bago pa sila magkasala. Alam mo hindi ka dapat nagkikimkim ng sama ng loob. Alam mo dapat yan. Alam mo hindi ka dapat nagtatampo kasi ang pagtatampo sa demonyo. Alam mo hindi ka dapat nagkikimkim ng sakit at dala-dala mo yan habang buhay at sinisisi mo lahat ng tao sa mga kabalbalang ginagawa mo. Kasi patay ka na sa kasalanan. Hindi pa ako nagsesermon. Nagpapaliwanag lang ako. So, posible kayang sa loob ng mga churches ngayon ay may mga itlog na walang buhay o nabugok na itlog? Pakita naman sa katabi niyo, posible kaya? Marami sa mga church. Posible kaya ang ilan sa mga nasa harap ng mga altar ngayon ay wala talagang buhay? Posible kaya ang ito ang dahilan ng mga pag-aaway-away sa mga worship teams? Posible kaya ito ang dahilan kaya may nag-aaway-away ng mga elders, mga leaders, mga pastor, at saka mag-asawang hindi magkasundo? Mga itlog na walang buhay. Forms without life. So, balikan natin ang first century church. Ano ba meron doon? Kasi ganito yan eh. Gamitin ko ulit si Pastora Joy as example. Ginamit ko ito doon sa conference, sa workshop. Pag tinignan mo si Joy de los Santos, hindi ko siya inigawang example kasi siya ang pastora dito. Ginagawa ko po siya example kasi siya ang pinakamaganda dito. Okay. Alright. Kapag nakita mo siya ngayon, gusto mong i-clone yung ngayong Joy de los Santos, yung edad niya ngayon na 22. Yun ang gusto mong kopyahin. So ikaw ngayon, gusto kong galing-galing, gusto kong maging ganyan. Hahawakan ng mic, magkakakanta ka. Hindi mo alam na bago siya naging ganyan, may DNA sa loob niya na yung tinahak niyang landas ay nag-create ng image na siya ngayon. Marami siyang pinagdaan ng mahirap. Hindi mo nakita yon. Ang nakita mo yung microphone. At saka yung spotlight. At saka yung LED wall. Gusto kong maging ganyan. Iko-clone mo ngayon yan. Pero ganyan sa TV, di ba yung clone-clone? Paborito ko yun eh. Pero hindi yung mako-clone yung DNA sa loob. Yan ang problema ng napakaraming church ngayon. Mga clone na worship team ng Hillsong, clone na worship team na kung ano na magagaling, iko-clone mo yung magaling, pero wala kang DNA nung magaling. Palpa ka. Kasi hindi totoo yung buhay na nasa loob. Tumatahimik na yata. Tutuloy ko pa ba ito? So, ang first century church, meron silang form and life. Ito sila. Ito ang organic church. Ang ibig sabihin ng organic church ay hindi synthetic. Ano organic? Sila ay parang pamilya. Sila ay led by the Holy Spirit. Hindi kailangan ng super leader. Sila mismo nagtutulungan. Ginagabayan lang sila ng kanilang mga pastor sa kanilang on the sidelines, pero they can actually minister to one another. Saan niyo ba nakuha yung ideya na ang pastor ang pinakamagaling sa lahat? Saan niyo ba nakuha yung ideya na siya ang may sagot sa lahat ng inyong katanungan? Bakit? Bawal ba kami sumagot ng, hindi ko alam yan. Hindi mo alam yan? Daig mo, pastor, si Reverend Bishop, Dr. Apostle, alam niya lahat. Kapag ang tao alam niya lahat, may kulang yan. May sapak. Bakit? Hindi mo pwedeng alamin ang lahat. Lahat tayo ay kulang-kulang. Sa edad kong ito na 50, (18 years ago.
Ang dami ko nang narating, dami ko nang pinag-aralan. Pwede ko pang ibagbunji, ito yung magpasalita ko. Ano po ba yung mga listahan ng inyong mga credential mula sa Institute, Bachelor, Doctoral, Master? Tinapon ko na lahat yun kasi nakakahiya eh. Hindi ko naman nasasagot lahat ng tanong. Na-realize ko, kulang pa rin ako. At katulad nyo, ako rin ay kulang-kulang pa rin. Sino sa inyo ang kulang-kulang pa rin? Ayan, salamat sa mga honest. Alright, so ngayon, that was the church. Okay? At dahil ganoon ng church, the Lord added to the church. Ay, ganun ba? The Lord added. So si Lord ang nagdadagdag. Hindi natin kailangan ng church growth program para sa gawain ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay kakopya-kopya at para kang isang buong pamilya, at meron dong pagkain, at meron dong caring, meron mga taong nagmamahal sa iyo doon, wala nang pipilit sa iyong bumalik doon. Babalik at babalik ka kasi sila ay pamilya. Eh kung papasok ka sa church, dapat mag-witness ka sa 10 tao, dapat ay may masave na 15 sa 10 winitnessan mo, at dapat yan, baptize ang kagad natin, at mag-report ka ng ganitong oras, i-report mo 1, 2, 3, 4, 5, mag-report ka sa supervisor mo. Ano to? Sales office? Kailangan natin ng score? Believe ka na, ang dami na nila. Pastor, ang dami-dami na nila. Naawa ako sa marami, dahil yung pastor, ang dami-dami ng problema. Dumami pa. Tapos ayaw mong paramihin, nagdala pa ng mga ayaw mong paramihin. Sandamo ka naman ayaw mong paramihin. Kaya ang air conditioner sa isang malaking church, dyan, sa malapit sa inyo, kailangang tipirin yung kuryente. Reklamo ng mga pastor, bayad sa kuryente, bayad sa upa, bayad sa gwardiya, bayad sa... Lahat binabayaran nyo. Eh kung sa bahay lang kayo nagtitipon, wala na kayong babayaran, libre pa pagkain. Ba't kailangan natin ng marami? Kasi yun nga ang score sheet. Yun ang scorecard ng malalaking church. Kailangan natin ng attendance, kailangan natin ng building, kailangan natin ng cash. ABC, attendance, building, cash. So pag maraming attendance, si camera naman, pupunta sa marami, libo-libo mga attendance, mga hinakot mula doon sa palengke para umakyat doon, para mag-praise the Lord, para makapag-raise and support. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin totoong mga tao katulad mo. Amen? Okay. So, si Lord ang nagdagdag. So, ang Meta Church ay, eto na, replicating the pattern of the first century church, organic church. Kokopyahin lang natin yung first century church na nakasulat sa Book of Acts. Ilang po ba ang tinawag ni Jesus na apostol? Tanong, tumawag ba si Lord ng 12 musicians o 12 apostles? Hindi musician. Hindi ko sinasabing walang kwenta musician. Sinasabi ko lang, ang tinawag ni Lord ay apostle, hindi musician. So pwedeng magka-church na walang musician. Hindi mo kailangan na may kumakanta. Saka na lang darating yon kung may marunong kumanta. Di ba? Huwag mong pipilitin kumanta, hindi marunong kumanta. Kasi, presensya ng Diyos, nararamdaman namin. Kasi ang ganda ng pagkanta. Hindi, bumaba ang presensya ng Diyos. Sabi ni Lord, tama na, okay na, nandito na ako. Huwag na kayo maingay. Kasi puro kayo sintonado. The big idea there is, we minister through our giftings. Kung anong meron ka, ibigay mo sa isa. Kung ano meron siya, ibigay sa iyo. Di ba? So yun ay mutual edification. Yun ang pinapaliwanag ni Apostle Pablo sa 1 Corinto 14. 1 Corinthians chapter 14. Apostle Paul was correcting an issue in the church. Di ba? When you come together, some of you has a psalm, some of you has a prophecy. So, lahat kayo merong dala-dala. Pero itong problema sabay-sabay kayo nagsasalita Sabi niya, let all things be done unto the edification of the saints. Isa-isa lang. Huwag sabay-sabay magsalita. Para kapag may dumating diyang di mananampalataya, makita kayong ganyan, sasabihin niya, siya'y magpapatira pa at sasabihin niyang tunay ngang kasama niyo ang Diyos. Nasa Bible yan. 1 Corinthians 14. Alright, so once again, ano yung 4 keywords? Alright, let's go and move on. So, I'd like you to keep this picture in mind dahil ito ang nilalaman ng Meta Church.
Ito ang first century church. Sila ay nagkakatipon, pabilog, magkakaharap. Sa gitna nila ay ang pag-ibig ng Diyos at ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Sila'y nagbabahagi ng mga natutunan nila mula sa salita ng Diyos. Sila ay kumakain. Sila'y nag-aawitan. Tapos, yun na ang church. Kapag merong pagtitipon ng mga tao, nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos at presensya ng banal na Espiritu Santo, at sila ay nagbabahaginan ng mga natutunan nila mula sa banal na kasulatan, at higit sa lahat sila ay nagkakainan at nagkakantahan, buo na ang church. Walang borloloy, walang idadagdag, walang ibabawas. Ayun na yun. Wala ka nang idadagdag dyan. Yan ang first century church model. Kasi na po ba? Ang problema natin ay kung ano-ano na ang idinagdag natin, kaya tayo ay na-institutionalized. Ang ibig sabihin ng institutionalized ay naging formal na ang lahat, na wala na yung essence ng organic church. Organic, may buhay. Hindi po ba? So ngayon, ito ay living by the life of Christ. Si Kristo na nasa sa atin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ay kikilos sa pamamagitan natin. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness. Yun ang lumalabas na sa'yo. May dumating, umiiyak, pag-pray mo na. Lunes ngayon, ay, hindi ka pwedeng pag-pray. Sa Wednesday pa ang prayer meeting. So, hindi ka namin ipag-pray ngayon. Sa Wednesday na lang. Meta Church, kahit anong oras, kahit alas 12 ng ating gabi, pag meron nagpapapray sa'yo, bumangon ka, mag-pray ka. Yun ang essence. Pamilya nga kasi tayo. Kasi po ba? Nabubuo na po ba sa isip nyo? Okay. Kami po mga pastor, sa ayaw nyo, sa gusto, tatanda rin kami. Hindi lang ako halatang matanda kasi wala akong puting buhok eh. Eventually, kukunin din kami ni Lord. Huwag kayong aasa sa amin kasi mamamatay din kami. Pero ang church, kung hindi pa darating ang Panginoon, magpapatuloy kung tatanggapin mo ang responsibility mo na maging part ng eklesiya, ng church. So para makapag-share ka ng buhay, dapat may buhay kang isi-share. Because you cannot give what you don't have. Make sense? So ikaw ngayon ang mag-draw mula sa Espiritu ng Diyos, tanggalin mo na yung mga bagay na hindi mo kailangan sa buhay mo, at tanggapin ang mga katotohanan ng kanyang itinuturo sa iyo. Kasi sa bawat araw, merong tinatanggal si Lord, may inilalagay sa iyo. Make sense? Mamaya, meron na naman. Dapat handa ka sa, ang tawag ka dyan ay crossings. Crossings, yung crossings, mga encounters of the cross. Dapat meron tayong intuition for the cross. Yan, cross na naman yan. Di ba? May problema, hey, sakit ng ulo ko, problema naman. Hindi yan problema. Crossings, yan. Ibig sabihin, pahihipuin ka ni Lord ng kanyang cross. Meron ba kayong mga tao sa buhay nyo na nabubwisit kayo sa kanila? Pangalan lang nila, nanggagaliiti ka. Meron ba kayong mga kinainis sa mga tao? Huwag kayong titingin sa'yo, gumano lang kayo sa akin. Meron? Nandito ba sa church na to? Wala. Ako pala wala. Kailangan mo sila. Kaya pag nakita mo sila ulit bukas, sasabi mo, kailangan kita. Kasi yun ay pampahasa sa'yo. Di ba sabi sa Bible tayo, mga living stones, built together to become a habitation of God? Sabi ni Apostle Pedro, hindi ba? O paano ba naging part ng building yung stone? Eh, kailangan tapyasin para kumasya. Tapos nagre-reklamo ka pag tinatapyas ka ni Lord. Hindi ka nga kumakasya eh. Kaya marami pang tinachap-chap sa'yo. Hahasain ka, kailangan mo ng grinder. Kasi ang gaspang pa ng ugali mo eh. Kaya dapat maayos ka. Yung iba, tinatanggalan ni Lord magaspang ugali. Ay, sinasanggap, huwag mong tatanggalin yan, Lord. Alisin ko yung yabang mo. Anak, huwag! Galit. Kapal. Kaya hindi makausad.
Ang tagal na sa church, di pa nagbabago, reklamador pa rin. Tuwing uuwi, imbis na may nakuha sa sermon ni pastor, reklamo. Pastor naman, ako na naman pinatatamaan. Siyempre, yung mga pastor, pag gumagawa silang sermon, talagang tatamaan nila kayo. Sino tatamaan nila? Yung taga-ibang church. No. Ikaw ang target. Kaya kung sa palagay niyo pinatatamaan ko kayo, sinasadya ko to. At di kayo pwede magalit sa akin. Guest speaker ako. Mahalang pamasahe papunta dito. No? Nagtipid pa tayo papunta dito. Sa Cebu Pacific ako sumakay. First time ko sumakay ako sa Cebu Pacific, hindi ko masandal yung upuan. Hindi pala nare-recline. Tapos na-realize ko, business class naman pala yung Cebu Pacific na nasakyan ko. Kasi every 2 hours, may lumilapit. Tuwalya po, tuwalya. Noodles, noodles. May business nga dito. Kamahal naman ng mga noodles dyan. Dollar ang bayad. So naisip ako, magbaon ako ng cup noodle. $5 din pala yung mainit na tubig. Hindi naman ako pwede magdala ng percolator sa aeroplano. Okay, sorry. Alright, so ngayon, merong 3 non-negotiable factors sa ating pong church. 3. Ang daling tandaan. Pakibasa ang 3 words ito. Presence, passion, people. One more time. Presence, passion, people. Okay. Una sa lahat, kailangan natin, importante sa lahat, ang presensya ng ating Panginoon. Hindi ba yun ang pangako ni Jesus? Pangako niya ay nasa John 14. Sabi niya, if you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads you into all truth. You know Him because He lives with you now and will later be in you. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Mahirap ba intindihin yan? Umaalis ba ang Holy Spirit? Saan ang Holy Spirit mo? Ay, nagbakasyon po, nasa Australia ngayon. Babalik next week. Ang Holy Spirit ba ay dumadami? Bakit ang tagal yung sumagot? Ilan ang Holy Spirit? Dumadami ba sila? O ba tumihingi ka ng more of the Holy Spirit? More Holy Spirit, more Holy Spirit. Ano? Alak? Tubig? Ang Holy Spirit, sabi niya, ngayon ay kasama niyo siya. Pag alis ko, sabi ni Jesus, siya'y papasok sa in you. In you. Nasa na Holy Spirit, nasa in you. In you. Nasa inyo. Iyon. So, ibig sabihin, kung nasa Meta Church ka, the Ecclesia, the organic church, it's the Holy Spirit ministering to one another through you. Ikaw ang nagiging bibig ng Holy Spirit para magbigay ng encouragement. Hindi mo kailangan ng theological knowledge dito. Hindi mo kailangan ma-memorize sa mga theological descriptions. Kailangan mo lang ay maging tao na merong karanasan o word o insight na mai-impart doon sa tao. Meron po ba kayong mai-impart kapag may problema iba't isang tao? Meron ka may bibigay. Equipped ka na. Meron ka nang nakuha. Sa tagal mo ng Kristiyano, nakaupo ka dyan linggo-linggo. Marami ka nang alam. Ano mo yung alam mo? Para sa iyo lang? Hindi. Para sa iba yan. Anything you have now is not just for you. Lahat ng vital organs na meron tayo sa loob ng ating katawan, hindi yan nagpa-function mag-isa. Kaya nyo imagine, mag-decide ang puso, hindi na siya mamimigay, hindi na siya magpa-pump. Bahala kayo dyan, hindi na ako kikilos. O, patay kayo lahat. Nagpa-pump lang siya para i-deliver ang oxygen sa iyong buong katawan. Hindi ba? It's the same thing with you. You function for the benefit of the body of Christ. In essence, kailangan ka nila. Kaya wag kang absent ng absent. Pakisabi sa katabi, wag kang absent ng absent. Alright. So, acknowledging the Holy Spirit's presence is important in the Meta-Church concept. Hindi ganyan. Nakita niyo na ba ito? Ang presensya ng Diyos ay narito. Shum! Hindi yan church. Yan ay motel. Kasi natutulog yung mga tao. Ano to? Ano to pinagagawa ng mga tao dito? Ang tawag dyan ay Christian Mecca. Naghahanap tayo ng lugar para makatanggap ng recharging of the Holy Spirit.
Kaya ibang mga pastor, sabi, Pastor, ayoko na po dito sa church natin. Hindi ko nararamdaman ng kilabot ng Espiritu Santo. O saan ka na pupunta? Doon po sa Kilabot Christian Fellowship sa kabilang church. Presensya ng Diyos ay hindi ganyan. Ganito. Ganyan. Diyan kikilos ang presensya ng Diyos. Mga normal na taong nag-uusap. Kung galing kayo sa mga nagtuturo ng, excuse me lamang, pero kailangan ko ito sabihin nyo, kausap po yung tao, pero, ay kapatid, ano masasabi mo dito sa kapatid nating nagdurusa dahil iniwanan ng boyfriend? Hukarababa, shikarababa, karababa. Wala kang pakinabang. Ako'y naniniwala na merong legitimate speaking in tongues. Pero, ang nakalagay sa Bible ko, ewan ko sa Bible nyo, tongues are gifts for the edification of oneself alone. He who speaks in tongues edifies himself. So kung gusto mong i-edify ang sarili mo, pumasok ka sa kwarto, i-edify mo ang sarili mo. Huwag mong dadalhin yan sa labas kasi hindi yan para sa kanila, yan ay para sa iyo lang. So kung kayo po ay nagtatangs, praise God, kung kayo nagtatangs, ito ang suggestion ko sa inyo. Bago kayo pumunta sa kalipunan ninyo, pumasok ka sa kwarto, mag-isa, doon ka magtangs. Yun ang solusyon doon. At kasi pag dinala mo yun sa kalipunan, wala namang interpreter, malilito lang lalo sila. Ito po yan. So hindi ganyan, ganito. Ganyan. Alright. Tama? Pangalawa, una, presence of God. Saan lumalabas yung presence of God? By when we share our lives with one another. Meron ba kayong mga tao sa paligid dyan na pag nandiyan na sila, parang nararamdaman mo rin ang presensya ng Diyos? Meron kayong ganun? Wow, ang sarap po kasama. Meron kayong ganun? Para mas madali, meron ba kayong mga taong sa buhay nyo na pag narandyan na sila, parang lumulusob ang impyerno sa'yo? Ito na naman, demonyo talaga to, iba? Meron ka gano'n naman? Oo. Meron naman, ewan ko bakit, meron yan dito sa Las Piñas, di ba yung mga naghahanap ng demonyo? Yung pastor, di ba nararamdaman? Para may demonyo sa lugar na to. Nararamdaman ko mga demonyo, mga sasamang espiritu. Anong sagot doon? Kanina, nung wala ka pa, wala pa ako nararamdaman. Pero, ngayong nandito ka na, medyo nararamdaman ko na. At saka saan nyo na pagkukuha yung habulin lahat ng demonyo sa buong mundo hanggang umakit ka sa mga bundok, habulin mo ng demonyo. Hindi ka nga hinahabol, hahabulin mo siya. So magsitigil ka. Alright, nasaan na tayo? Pwede ba ako bumalik doon? Passion. The love of God. Sa loob ng kalipunan yan, ang dapat nararamdaman lang ay pagmamahal ng Diyos. Are we still in the same context, mga kapatid? Kakaintindihan pa tayo? Alin yon? Yung pulutong ng mga taong yon, 3 o 5 o 6, church ang tawag doon. Ecclesia ang tawag doon. Yun ang concept ng Mete Church. Hindi nila kailangang pumunta doon sa building para matawag silang church. Ito yung malaking kalipunan ng church. Pero yun, church, yun ang totoong church. Ito, assembly, ito ay general assembly ng church. So ang Mete Church ay church of small groups, hindi church with small groups. May kaibahan yon. Church of small groups, ibig sabihin, yung small groups ang priority ng church. Church with small groups, yung malaking building ang priority ng church. Ang dapat priority ng church, buhay, hindi building. So pwedeng walang building ang church. Pastor nyo lang nag-amen doon. Pastor, kailan ba tayo magkaka-building? Di ba yung gano'n na nangyari doon sa first century church? Dumating na yung panahon na dumating yung 3,000 souls kinabukasan, after day 50, yung day of Pentecost. Di ba? Ano sinabi ng mga tao kay Apostle Peter? Brad Pete, wala nang paano tayo magtitipon? Hindi pa tayo magtatayo ng building? Ay, hindi tayo makapagtayo ng building. Bakit? Ang treasurer natin, nagpakamatay. Dala niya lahat ng pera. Si Judas. Ang sabi ni Jesus, isang bagong utos ang iwan ko sa inyo. Etong utos. As I have loved you, so you must love one another. By this, hindi by your building, by the love that you give to one another, everyone in Las Piñas will know that you are my disciples if you love one another. O sa mga lalaki, hindi to love another one. Okay? Nakalagay dito, love one another. So, ang trademark pala natin dito ay hindi King James Version only.
Ang trademark natin dito ay pag-ibig sa isa't isa. Kasama dito ang pag-ibig nyo sa mga Muslim, sa mga Mormon, di ba? Sa mga Jehovah's Witness na pinagsasaran nyo ng pinto tuwing Sabado ng umaga. Kasama yun sa mga niligtas ni Jesus Mamahalin nyo rin sila. Kasama LGBT. Lahat mamahalin nyo kasi nga, love of God nga tayo Kahit yung iba ang doktrina, ba't yung mga doktrina pinag-aaway-awayan? Para namang alam na nila lahat ang doktrina. Diba? Ang kaligtasan nyo ba ay nawawala o hindi nawawala? Ang bautismo nyo ba ay lubog o libing o basa lang sa ulo? Ang pinagtatalo ng mga nonsense. Love of God. Meron ka bang love of God? Meron ba? Magkakaroon lang ng love of God kung si God nasa iyo, kung nandiyan ang Holy Spirit. Nandiyan ba Holy Spirit? O wala kang dapat kinaiinisan. Di ba? Hindi, porque may balbas, ISIS yan. Delikado. May turban, pwede natin utangan yan. Lalo na kung ang negosyo ng magulang nyo ay laging. Laging wala. Okay. Ano ba tayo? So, hindi ganyan. Yung mga away-awayan, ang pinagtatalo ng mga to. Hindi dapat pula ang bubong, dapat green. Dapat mabilis mo ng kanta, saka mabagal. So, hindi pwedeng mabagal, mabilis. Nagtatalo-talo sa kanta. May mga church nag-split dahil nga sa kantahan Dahil gusto ng mga makaluma, may hawak na himbok. Yung bago, gusto naglulundag. Hindi ka naman pwede pupalakpak na nakahimbok. Hindi rin pwede. Wala man sense yung pinagtatalunan dito. Kanta lang yun Baka magulat kayo, sa Meta Church namin, pwedeng kumanta ng secular song. Basta maganda yung lyrics. Di ba? Bakit? Meron bang Christian music? Wala. Meron lang Christian lyrics. Pero walang Christian music. Alam ka na, ninenervyos na kayo. Anong kulto na napasukan nito, Nico? Normal ka nga hindi ka nga religion Ba't para kang relihiyoso? May mga pastor tumatayo tuwing linggo ng umaga naka-duster. May mga nakasukbit sa leeg. At pag kumakit sa pulpito, dito, Brad, kumusta ka? Okay naman ako. Okay, asa? Pag tayo, may pulpito. Magyarihang Diyos! Napoposes ka ba pag umaakit ka sa entablado? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka maging normal. Kasi nga, ang Meta Church, para sa mga normal. At kung may baon pa po kayong relihiyon hanggang ngayon, itapon nyo na yan. Tama na. Amen? Ganito. Ganyan, dapat. Pagdating sa church, may nagmamahal sa'yo. Kasi nga, buong linggo wala nagmamahal sa'yo. Bubuisit ka sa traffic, nabubugdot ka, di ba, sa mga mandurugas yan. Pero pagdating sa church, pagmamahalan. Pag walang ganyan sa church, pag na kayo mag-church sa church na walang ganyan, hindi nakaupo lang lahat doon. Bakit ganyan ang suot mo? Suot ba yun ng matinong Kristiyano? Merong dress code. Wag naman kayo maghubad sa loob ng church. Maging normal lang kayo. Okay. Ano yung unang P? Ayan. Hindi ko ito matatapos, kaya tatapos ito ni Pastor Ian para sa inyo. Okay. Children of God, people. Ito maganda. They met in homes, o dito nyo na, sa bahay, for the Lord's Supper and share their meals with great joy and generosity. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. First century church. Yung salitang Lord's Supper, breaking of bread, communion, at dinner, pare-pareho yun, isa lang yun. Okay? Mapaliwanag kayo may ng konti. Pero ang pagtitipon, sa Meta Church, hindi ganyan. Diyan yan sa malaking kalipunan. Dito, sa ganito, pwede yan. Pero sa Meta Church, ganyan. Pag walang pagkain, wala dyan si Jesus. Kita nyo, kahit saan pumunta si Jesus, may dalang pagkain. Di ba? Sa mga pastor. Hindi kaya yung feeding of the 5,000, hindi kaya communion talaga yon? Hindi kaya? Ano ba yung communion? Pagtitipon-tipon, pagkain, di ba? That was the essence of the communion. Correct? Ganyan. So,
Ngayon, ang kaibahan, tignan po ninyo ha, sa institutional church, ganon. May isa nagkasalita, lahat tameme. Monologue. Katulad ito, monologue. Okay. Actually, para tong seminar with Coach Ray. Okay. Sa Meta Church, ang edifying factor, dialogue. Lahat nagsasalita. Kasi na? Ngayon, magiging uncomfortable po kayo kung hindi kayo sanay magsalita. Pero sa oras na manamnam nyo kung gaano to kaganda, di na kayo mapipigil magsalita. Kaya ang average Meta Church gathering namin ay 3 hours minimum. 3 hours minimum. Tatakbo to ng 6 hours. Kaya. Yung iba, 8 hours pa, kaya. Maghapon. Okay. So, nag-question na po ba? Mukhang nagbubulong-bulong na kayo. Maliwanag po ba? Sa Meta Church po ito, doon sa small gathering. So, pwede kayo magsabing, oy, fellowship tayo sa bahay. Itong gagawin natin. So, just go with the flow. Walang programa. Walang magagalit pag may nalilate. Okay? Walang susunding panuntunan. Si Holy Spirit lang ang bahala. Nag-question na po ba? Tumango naman kayo kung nagkakaintindihan tayo kasi baka bumulong kayo mamaya kay Pastora Joy. Grabe yung kulto yata yung nakausap ng speaker. Alright. Ang main objective, ito na, zero in natin, pinakamahalaga sa lahat. The main objective of the gathering is edification. Everything must be done so the church may be built up. Sino ang church? Tayo. Yung tao ang church. Binibuild up, pinapalakas. Ang ibig sabihin, pag pumasok ako dito sa gathering na ito, dapat pag uwi ko, mas malakas ako kesa nung ako'y dumating. Bakit? Nagkaroon ako ng psychological air. May nakinig sa akin. May nakapagbigay sa akin ng advice. May nagpray para sa akin. Kaya ko na ang susunod na linggo dahil alam kong as I go through the week, someone is still praying for me. Yung maliit na grupo, yun ang aking pamilya. Amen? Nakaka-impress itong mga tao dito. Nagsusulat talaga sila. No? Isang araw may lumapit sa akin, Pastor, namimiss ko na po yung preaching ninyo. Oo, talaga. Yung pong tumatayo ko sa pulpito, nagda-dynamic preaching po kayo. Oo, talaga. Sana mga notes ng preaching ko? Ay, hindi po nakakapag-take down notes. So, hindi ba namimiss yung preaching ko? Eto, dito maniniwala ako. Nagre-report ba kayo pag sumusulat kayo ganyan? Okay. So, ito ng picture ng Meta Church, di ba? Susunod na. Meron pa akong 3 slide pa dito na titira. Okay. Or more. Okay. Nakuha niya ba yung picture? Okay. Ito pong PowerPoint na to ay turn over ko po sa inyo. Libre po yan. Hindi ko na kayo sisingilin ng pamasahe ko mula sa Australia papunta dito. Hindi ko na sasabihin sa iyo na sabi sa Cebu Pacific lang ako sumakay. Hindi ko na ulit-ulit yan. At pilay pa ako, nahirap ako umakyat dito. Ganun mga pastor, di ba? Mga pag-guilty effect para makakuha lang ang pera. Kami po ay provided for ni Lord. Amen. Okay. So, ano naman ang edifying elements doon sa Meta Church? At tara, papaspasan ko na to. Word of God, fellowship, and music. Nakita niyo po ba sa huli yung music? Okay. Kung meron. Optional. Alright, so Word of God, ito po ay, saka na to i-expound ni Pastor Ian. Pero, my point in putting this up is so you will see na ang focus ay Word, hindi yung awayan, discord. Yung dialogue, hindi yung monologue. Yung interaction, hindi yung presentation. Yung pag-focus sa building up, hindi yung pumping up. Hindi ka nagtitipon para mag-pump up lang ng adrenaline mo, di ba? Ito ay para ma-build up ka. So, ang primary focus ay Word of God. So, ang trabaho ng pastor o ng mga overseer nito ay gabayan ng pinag-uusapan doon ay tungkol lang sa mga sinabi ng ating Panginoon at paano ito na-apply sa ating mga buhay. Tama? At saka huwag kayo masyado nakatutok sa mga verses, yung kahit mali naman ang verse, Psalm 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten. Okay din naman yun. Okay din naman yan. Meron ko narinig kang ganyan dito sa Pilipinas. Huwag niyo i-condemn at least Word of God yung binagay, di ba? Wala pong sagrado doon sa bilang. Number lang yon. Ang mahalaga yung nilalaman ng salita. Amen? Okay. Kaya ganito ako mag-preach na ngayon. Wala na akong dalang Bible. Kasi nandun naman sa screen, di ba? Tama? Hindi ko sinasabi huwag kayo magbasa ng Bible. Yung Bible, kailangan yan pang inyong personal growth. You read the Word of God every day. And that's what I do every day. Kapag nasa puso mo na yan, pwede mo na ibahagi sa iba. Listen to me, please, mga teachers. Do not study to teach.
Study to learn. And let your teaching be an overflow of your learning. Ulitin ko po yung salita. Do not study to teach. Okay? Study to learn. Let your teaching be an overflow of your learning. Ibig sabihin, pag nagtuturo ka, overflow na lang yan ng pakikipagniig mo sa Panginoon. So fluid siyang lumalabas. Natural lang lumalabas sa iyo. Amen? Hindi lagi ka nakatutok na gano'n, nakayuko ka gano'n. Kung alam mo yan, sa puso mo yan, pwede mong, para ka nanood ng sine, di ba? Nanood ka ng sine, pwede mo ikwento yung napanood mo, start to finish, hanggang the end. Okay, let's go to the next one. So, hindi ganyan yan. Hindi pwede yung mga nagsisisigaw, mga galit, mga na-invento, mga lahat nagpapapadyak, Kasi nga, tulog na yung mga tao, hey, gising na kayo lahat. Ganito, yan. Share the principles from the Word of God and how it has impacted your life. Get a verse and say, alam mo, itong verse na to, it impacted my life this week. Let me share it with you. Pasok na. Word na yun. Kasi na? Huwag niyo sabihin, alam mo, nabasa ko Genesis chapter 1 to chapter 12. Grabe talaga. Papakita ko sa iyo. Ang laman ng Genesis 1 to chapter 12. Tulog na yung tao, hindi pa makikinig sa iyo. Alright. Ito na, invento ko to. Marites. Ano ang pag-uusapan? O, di mag-marites tayo. Mga milestones. Di ba? Mga achievements. Mga results. Mga insights from the Word of God. Mga testimonies. Mga encounters. At ang ating mga stories. Yan ang dapat nandoon sa Mete Church. Meron na tayong legal na marites. So magbarites tayo. So when we come together, take note of that. Use that as an outline and you'll be good to follow. Okay? Second, edifying fellowship. Focus on sharing, not on consuming. Huwag puro kain, mag-share ka rin. Huwag kang pupunta doon, wala kang dala. Mahiya ka naman. Di ba? Kung lahat kayo nagdadala ng pagkain, di ba saya? Hindi na kailangan budgetan ng church yan. On your own, magdala kayo. Kahit pandesal lang, tsaka star margarine, obra na yan. Mahalaga, magkakasama tayo. Kahit cornic lang muna to start with. Cornic. Okay? Focus on bonding, not fabbing. Fabbing is a word in Australia that means dinudutot mo yung telepono mo habang may kausap kang iba. Don't do that. Pag magkaka-fellowship na kayo, patay lahat ng telepono, face-to-face na tayo. Kabastusan. Ang hawak mo ng telepono habang may kausap kang iba. Kabastusan din ang sumasagot ng mobile phone kapag may kausap ka. So, wag kang bastos. Sabi ko yan sa sarili ko. Okay. Focus on praying, not prying. Prying is binubungkal mo yung problema ng ibang tao. Don't pry on other people's. And focus on helping, not evading. Pag orasan ng ligpitan, wag kang upo sa isang kanto. Makipagligpitan ka rin. Magwalis-walis ka na, magpunas-punas ka dyan, di ba? Para yung bahay na ginamit nyo, iwanan nyo malinis. Kasi na? At siguraduhin nyo, huwag kayo magpapasok ng mga sapatos at tsinelas nyo doon na marurumi, igalang nyo ang may-ari ng bahay. Dahil ito ang perspective nito. Ang Meta Church, ang daan papunta doon sa malaking kalipunan. Doon siya papasok. Kasi doon siya in-invite. Diba? Sa malaking kalipunan, hindi mo makokontrol kung sino dumating. You have to entertain them. Sa Meta Church, tatawag ka muna. Pwede bang sumama si ganito? Hindi ka rin pwedeng Pinoy style, isang inimbitahan, buong barangay dumating. Hindi rin pwedeng ganon. Kung sino inimbitahan, siya lang ang darating. Okay, and then, ganyan. Okay? Ang kaibahan, hindi ganyan. Ganito ang kainan. Nakuha niya na? So sa church yung ginagawa niya, pero sa Meta Church, hindi pwedeng ganyan. Bakit? Sa 1 Corinto 14, sabi ni Apostle Pablo, 1 Corinthians 13 ba yan? Sabi niya, yung iba sa inyo, dumarating dyan, lasing na. Ba't malalasing ka pa kung ganyan kaliit yung baso? Ibig sabihin, tumagay sila ng gusto para malasing sila, di ba? Binabasa niyo sa Bible, pinapagalitan sila ni Apostle Paul kasi yung iba dumating, lasing na, busog na. So yung mga tao hindi napansin, yung mga nangangailangan. Yun ang essence ng 1 Corinthians chapter 10, 11, and 12, na siguraduhin natin na inaalagaan natin yung mga nangangailangan sa ating paligid. Sorry, overtime na ako ng konti na lang. Edifying music, sa music, focus on the content, not on the concert. Okay? Okay yun, sa malaking kalipunan, para tayo nagko-concert, that's good for a big congregation, okay? Pero pagdating sa Meta Church, ang tutok mo ay hindi na yung concert, yung content na nung awit. You can actually use the lyrics of the song to start sharing. Okay? Focus on the message, not on the music, on the instruction, not instrumentation, on edification, and not on demonstration of skill. So, hindi ganyan, ganito. Sing praises to God, vertical.
and sing and to encourage one another. Horizontal. So ang kantahan nyo sa Meta Church ay pataas at across. Papuri sa Diyos, yes, may worship songs, meron ding encouragement sa iba. So maraming churches na wala nang pang-encourage sa iba. Puro worship songs na lang, puro pataas. So yung mga tao, hindi na ministeran. You want to minister to them? Make sure that you use horizontal songs as well. Amen? Okay. Now, so yung tatlo, ano yan? Non-negotiable factors. Ano yung tatlong word? Presence, passion, people. Ano yung ating tatlong elements? Word of God, fellowship, music. Ganon. Yan lang. Yan ang buod. Capture this picture in your mind and you will see yourselves being a part of the ecclesia, the church of the Lord Jesus Christ. Kapag natutunan natin itong gawin, mga ma'am at mga sir, bawat linggo, magiging masaya tayo. Mababawasan o maaalis ang mga sakit ng ulo natin sa mga church dahil nakatutok na tayo sa pinakamahalagang bagay. Ano yung word? Edification of the saints. Nabibuild up ka. And I hope sa araw na ito ay na-build up po kayo. Na-build up po ba kayo? And I hope sa mga susunod na araw, hindi na kayo masyadong aasa sa mga nakatayo sa pulpito o sa entablado para sa inyong sariling spiritual na kalusugan. You can do it on your own. Di po ba? Nakalungkot naman kung 40 anyos ka na, sinusubukan ka pa ng nanay at tatay mo. Kailangan kumain ka na mag-isa. And that's what you need to. So I would pray today, nanamnamin niyo po ang inyong mga narinig sa araw nito. Baunin ito sa inyong mga bahay, sa inyong pagtulog, hanggang bukas mga darating na araw. And tell yourself, I would like to practice the essence of the Meta Church, of the Ecclesia of the Lord Jesus Christ. I would like to be a minister to others. Ang ministry ay hindi lamang yung mga ginagawa natin sa four corners of this building, kundi ang ministry natin sa Meta Church ay ministry towards one another. Ang dapat na nakikita mong sukatan dito ay nababago ka araw-araw dahil kasama mo si Lord at may mga tumutulong sa iyong lumago para mas maging kamukha pa ni Jesus Christ. Ang ultimate goal, Christ-likeness. Do you receive this? Amen. Say, I receive it. I receive it. Amen. Tayo po ay manalangin. Our Lord, Heavenly Father, in grateful acknowledgement of your love for us, maraming salamat po sa mga katotohanan ng aming narinig mula sa Santong Sulat. And Lord, we pray that today will be an opportunity for us to reflect back on what the Word of God really says about your church. Lord, langin ko po ang church na ito at ang mga makikinig pa sa mensaheng ito hereafter, that they will continue to recognize that you are the Lord of the church. Na kami po ay mga under shepherds lamang, kami po ay mga manggagawa nyo lamang, at kayo dapat ang naitatanghal sa lahat ng pagkakataon. And so today, Lord God, we commit to you our lives, we commit to you GHM, and we pray, Lord God, na mula sa church na ito ay magsisimula, Panginoon, ang pagbabago, di lamang sa kanila, kundi sa mga rami pang mga tao na maaapektuhan o mabibless ng ministry na ito. Bless Pastor Ian and Pastor Joy together with all of the leadership team of this church. Continue to shower them, Lord God, with divine wisdom and guidance that they may do that which is pleasing only in your sight. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.